Kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Isang matinding kontrobersya ang umiikot matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa umano'y babala na inuugnay sa Iglesia ni Cristo kung saan sinasabing maaring ma-blacklist ang mga opisyal na susuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa kumakalat na impormasyon, ang naturang hakbang ay maaaring umabot hindi lamang sa mga mambabatas kundi pati sa kanilang pamilya at maging sa mga susunod na henerasyon na nais tumakbo sa politika. Sinasabi rin na ang posisyon umano ng INC ay hindi pabor sa anumang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at mas nais nitong pagtuunan ng pansin ang mga pangunahing problema ng bansa kaysa sa politikal na sigalot. Nagbigay ng pahayag ang negosyanteng si Cathy Binag kaugnay ng isyu kung saan binanggit niya ang mga umiikot na usapan tungkol sa umano'y posisyon ng INC. Ayon kay Binag, may mga nagsasabi na hindi susuportahan ng organisasyon ang anumang impeachment at mas pinapahalagahan ang pagtutok sa ekonomiya at mga isyong panlipunan. Dagdag pa niya, ayon sa mga usap-usapan, ang sinumang boboto pabor sa impeachment ay maaaring maapektuhan sa hinaharap. Hindi lamang sa kanila kundi pati sa kanilang mga pamilya at maging sa mga apo na maaring pumasok sa politika. Kaya naman, nagulantang si Jinky Luistro dahil ayon pa sa balita, marami na umano sa Justice Committee members ay umatras na at ayaw nang suportahan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa babala ng INC laban sa kanila. Eto na nga bang sinasabi ko Eto na yun 'Diba? Yung mga hindi nakikinig. Eto na. Meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin, okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang iprioridad natin or ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan at mga taong naghihirap. 'Di ba? Against sila sa impeachment. Whether si BP Sara or si BBM ang i-impeach, ayaw nilang ma-impeach pareho. Kasi ang gusto nilang ma-focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, ng krudo, ng langis, ng gasolina at diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Ayan tingnan nyo na lang, tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, 'di ba, parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin, parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw niyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. So nasa sa inyo na yan. Tingnan nyo na lang. Tingnan na lang natin kung anong mangyari. Nasa sa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyong hamunin, di ba, nag-announce naman, simula January, nag-rally, hanggang nung nakaraan lang, may 3 days din silang rally, supposedly, hindi pa rin kayo nakikinig. So, ayan, sabi nung aking informante na A1, na hindi mukha na talagang this time, lahat kayo na boboto ng yes dyan, wala nang tsansa. Blacklisted to the core. Kasi you don't listen to the call ng mga tao, yung mga panawagan ng mamamayang Pilipino na ibaba ang kuryente, ibaba ang bilihin, tanggalin ng tax,
pagaanin ang buhay, pero kayo, busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si BP Sara. Ayaw niyong makinig, so ngayon, sila, nakita siguro ng INC na ang prioridad ninyo is mamulitika, hindi ang para sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino, so you don't deserve their support. Yun lang naman yung akin, yun ang analyze ko na feeling ko, nakita nila yon. Kasi ang tagal na nilang pinagbibigyan kayo dyan eh. So yan nasa sa inyo na yan. Tingnan ninyo, napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika. Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon, kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck, blacklisted kayo simula sa kaapo-apuhan nyo sa anak ng apo nyo. So lifetime na yan. Kung akala nyo, huwag kayo masyadong confident at patatawarin kayo, hindi po. Wala nang ganon. So good luck sa inyo sa boboto ng yes sa impeachment. Tandaan ninyo, kayo ang lumalapit sa kanila. Hindi sila lumalapit sa inyo, minsan lang silang humiling. Yung hiniling pa nila is kapayapaan, at iprioridad ang kapakanan ng bayan at ng sambayan ng Pilipino, pero hindi ho kayo nakinig. Yan ang aking basa. So again, good luck sa inyo sa mga boboto ng yes sa impeachment. God bless. Magdasal na lang po kayo. Bye! Video posted by Kate Binag. Sabi niya dito may na-receive siyang A1 info ng ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo may pinaplanong gawin tungkol sa impeachment ni BP Sara, na ang mga lawmakers daw, congressman ba o senador, na boboto pabor sa impeachment ni BP Sara, mabla-blacklist na sa Iglesia ni Cristo. I don't know how true ito. Ako, i-share ko lang sa inyo, magbigay tayo ng reaksyon at komento mamaya. Mga hindi nakikinig. Eto na. Meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin. Okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang prioridad natin or ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan at mga taong naghihirap. Diba? Against sila sa impeachment. Whether si BP Sara or si BBM ang impeach, ayaw nilang impeach pareho. Kasi ang gusto lang ma-focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, ng krudo, ng langis, ng gasolina at diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa, kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Ayan tingnan nyo na lang, tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin, parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang prioridad ninyo ay ang para sa bayan. So nasa sa inyo na yan. Tingnan nyo na lang. Tingnan na lang natin kung anong mangyari. Nasa sa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyo hamunin, diba? Nag-announce naman, simula January, nag-rally. Nakaraan lang, may 3 days din silang rally, supposedly. Hindi pa rin kayo nakikinig. So ayan, sabi nung aking informante na A1, na mukha, hindi mukha na talagang this time,
Lahat kayo naboboto ng yes dyan, wala nang tsansa. Blacklisted to the core. Kasi you don't listen to the call ng mga tao, yung mga panawagan ng mamamayang Pilipino na ibaba ang kuryente, ibaba ang bilihin, ibaba tanggalin ng tax, pagaanin ang buhay, pero kayo busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si Bibi Sara. Ayaw niyong makinig, so ngayon, sila, nakita siguro ng INC na ang prioridad ninyo is politika, hindi ang para sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino, so you don't deserve their support. Yun lang naman yung akin, yun ang analyze ko na feeling ko, nakita nila yon. Kasi ang tagal na nilang pinagbibigyan kayo dyan eh. So yan nasa sa inyo na yan. Tingnan ninyo, napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika. Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon, kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck. Blacklisted kayo. Simula sa kaapu-apuhan nyo. Yan. Sabi, ano? So, I don't know how true. Basta ako, nagpapasalamat ako sa Iglesia ni Cristo dahil sa una-una, yung pagkakaisa nila. Yan po ang tunay na turo ng Panginoon. Ang mga believers in Christ dapat magkaisa. At ito, saludo ako sa unity ng mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Saludo ako sa kanilang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bayan at sa kapwa-tao. Marami akong kaibigan. May mga sundalo ako noon. Sundalo kami noon, mga Iglesia ni Cristo, and they are good soldiers, law-abiding. So, salamat dito sa panawagan. Ayaw nila ng impeachment, both for the President and the Vice President. Na-agree ako niyan. Dahil impeachment wala talagang maitulong. Yung impeachment na yan is political motive lang na yan. Takot lang sila na labanan si BP Sara sa isang patas na eleksyon dahil alam nilang matatalo. Kaya gusto nilang tanggalin through impeachment. So, nadidiskarel. Nasasayang ang oras, pondo. So, mamili. Pondo galing sa gobyerno o pangmatagalang suporta ng iglesia. Pero maya, ma-blacklist ka. So, mabigat-bigat ito na kung totoo, mabigat-bigat ito na timbangin dahil hindi lang iisang eleksyon kundi forever, kahit kaapu-apuan mo up to 4th generation magsasuffer pag but anyway, bahala na. Desisyon ng mga kongresista yan. Sana matuloy na ang trial. At na kong makapanood ng trial sa Senado dahil alam kong magagaling ang mga abogado ni VP Sara. At itong mga prosecutors, mga kongresista, inaamin nila na kulang sila sa karanasan sa litigation, kaya plano nila mag-hire ng private lawyers sa impeachment ito. Dagdag gastos na naman natin. Tayo rin magbabayad sa abogado niya.